Magandang oras mga ka-TH. Ito'y matagal na video ko. Binahagi ko lang ito dahil isa dito ay isang recovered small deposit. Ito yung nasa triangle na may dot. At yung dalawa ay hindi pa yun na-discover. Merong dalawa pang malapit dito na bato na sign na marker. At yun ang atin na i-analyze mamaya. So ito yun. Mamaya pag-usapan natin kung ano yan. At meron pang isa diyan na arrow na baluktot sa di kalayuan. Ito yung bundok na na sinabi ko na merong grupo ng mga bato na merong mga marka. Kaya lang hindi na pwedeng balikan to eh. Ano to, hotspot na lugar, yung may mga nakatira sa itaas na mga pulahan na mga tao. Kaya hindi na pwedeng pasukin yan. Nung to before nag-COVID 2018, nang mapuntahan namin ng bundok na ito. Ayan ganda ng mga marka niyan. Talagang nilumot Hindi mo makikita yung marka hanggat hindi mo lilinisin yung bato mga ka-TH. Okay, mamaya atin pag-usapan kung paano nakuha yung small deposit doon sa triangle na marker. At itong dalawang sign na narito, bigyan din natin to ng reaction o ng analysis. So ito sa unahan di kalayuan ay merong stone map. Diyan naka-layout lahat ang mga nakabaon sa bundok na ito. Ayan Okay, so mag-umpisa tayo dito mga ka-TH. Ito isang triangle dot. Triangle siya na butas na may lalim na 1 inch mahigit ang lalim nito. At merong nakaganito na linya. Well, ito ay isang type of arrow na ang sabi nito ay nasa likod or lumiko ka sa unahan. So ganito, ang ibig sabihin yan ay tingnan nyo kung merong bato sa unahan na mas malaki pa dito kasi hindi ganong malaki ang bato na to. So ito'y pointer marker. So sa unahan nito, example ay merong malaking bato. So gumanon ka lang, umikot ka lang nasa likod. Kaya ito nakakurba itong dito. Ayan, yan ay isang type of arrow na nagsasabi na lumiko ka papuntang likod. Ayan, so kung may kagamitan, may detector, may locator, i-detect nyo rin ang unahan ng bato na ito. Mismo sa unahan, baka tinuro niya yung bato lang na ang likod lang ng bato na ito. Kaya gamitan ng locator ang galing sa bato na to kung saan mag-locate ang locator. At kapag may bato sa unahan na malaki o isang kahoy, gamitan din ng locator doon o scanner kung meron kayo, o dowsing o pendulum. At kung saan malakas ang detection ay doon mismo ang test dig. Basta ang direksyon nito ay papunta dito sa northeast. Ayan. So yan yung ganyang kahulugan. Pwede rin kasi arrow to, pwede rin kunin by inch ang haba niyan. Sabihin natin yan ay 8 inches. So convert to meters, 8 meters. So pwedeng 8 meters tayo pupunta sa direksyon nitong linya ito. Ito ang sundan na linya ito. Yan, diretso yan doon. Itong baluktot o curve na arrow, nagsasabi lang na lumiko or nasa likod. Okay, ito naman, very common ito sa mga mapa ng general treasure map. Ito ang nagsasabi na anak, child.
child yan siya, anak. So ano bang ibig sabihin ng child o anak sa treasure? Siya yung giveaway. Kasi small, di ba? Anak ay maliit. So small siya. Ang father ay malaki. Kaya kung nakita nyo na sign ay father, kanji ng father, ibig sabihin yan ang big deposit. Ito kasi ay nagsasabi na child. Child siya. So, giveaway siya. Ang child ay maliit. So, maliit na deposito, giveaway. Ngayon, ang paghanap ng giveaway na to, kasi malaking bato ito, ay pwedeng nasa kanyang gilid lang. Kaya tingnan ang paligid. Meron kasing mga araw dito hindi kasi nalinis pa to. Pero sigurado kung merong araw, katulad nito, malalim to Pwedeng araw yan na nagaganyan. Ito rin, pwede ring araw ito, hindi lang nalinis na nagaganyan. Pero ang tingnan dito, bakit napakahaba ng linya na to? Ito, pwedeng yan yung pointer. Kasi ang ganito lang pagkasulat ng child. Ganyan lang Sobrang haba to. So, pwedeng pointer siya papunta dito. Ayan. So, giveaway. Merong giveaway. Merong maliit na item na nakabaon. Pwedeng under sa bato na to. Pwede sa gilid. Sundan lang ang itong linya. Pero sabi ko na kanina, kung meron kayong kagamitan, pendulum, dowsing rod, locator, ay i-detect nyo ang palibot ng bato na to. Probably nasa gilid lang ng bato o ilalim ng bato na ito. Kasi medyo may kalaparan, malapad ang bato na to. Pwede rin nasa loob lang ng bato. Pwedeng nakapats lang yan. Kaya kailangan talaga ng detector. O magmaster kayo sa dowsing. Ang dowsing kasi ay hindi lahat ng tao ay pwedeng gifted na mag-dowsing. Merong mga tao na ang kanyang vibration ay hindi akma sa dowsing. So baka ibang gamit ang akma sa kanya. Meron ding mga tao na gifted talaga sa dowsing, na ang dowsing ay talagang mag-function ng tama. Ganon din sa pendulum. Merong mga tao na gifted na pwedeng makahanap gamit ng dowsing. Meron ding hawak ng hawak lang pero hindi siya gifted. Iba kasi ang vibration. Vibration kasi yan Iba-iba tayo ng vibration, iba-iba tayo ng frequency ang bawat tao. Parang pyesa tayo naka-tune up tayo. So kung ang dowsing ay hindi para sa'yo, hindi talaga yan para sa'yo. Pero walang masama na i-practice nyo ang pag-dowsing at pag-pendulum. Kasi yan ang pinakamura na gamit na napakarami nang nakakuha niyan noon pa man nung kahit sa hindi Yamashita Treasures, noon pa kahit nung Renaissance period, matagal na yan Ginagamit, 18th century, ginagamit na yan Dowsing rod ng mga naghanap ng mga ginto noon na malalaking nuggets. Yun ang hinahanap nila niyan Tsaka mga nakabaon na treasure ng mga hari ay natatagpuan ng dowsing at pendulum. So dowsing at pendulum, yan ay napakatagal na yan na gamit. Wala pang metal detector niyan dyan na yan gamit ng mga treasure hunter noon pa man. Kahit sa Egypt, yung mga nag-treasure hunt ng mga libingan ng parao, ng pharaoh, ng king, ginagamit nila doon dowsing tsaka pendulum. Yan kasi ay worldwide yan. Hindi yan galing sa Pilipinas ang origin ng dowsing at pendulum. Ang origin yan ay galing sa Europe and then America and then kumalat sa buong mundo. Okay, so punta na tayo sa nakuhang item sa ganito. Perfect equilateral triangle ito. Pareho ang distansya. Pareho ang sukat nitong mga side niya.
at sentro ang dot. Ibig sabihin nito, sa tradisyonal ay nasa loob ito ng bato kapag ganito. Nasa loob o nasa harapan lamang. So dalawa lang yan. Pwedeng nasa loob, bakbakin lang tong parte na to, ay pwedeng mayroong maliit na chamber yan. Giveaway kasi to. So pwedeng nasa loob ng bato kasi malaking bato to. Pero sa nakita ko diyan ay merong hukay halos 2 meters ang layo galing sa harapan. Kasi meron siyang guhit dito na malalim. Ito yata yung nagsasabi ng distansya. So ang sukat niyan ay nasa 4 inch. Okay, pero ang nakita kong hukay diyan ay nasa nasa harapan niya lang, layo na nasa 2 meters. Ayan, so siguro isang hukay lang kasi ay baka natumbok, no? Kasi nadatnan natin diyan ay hukay na lamang. Ang hukay kasi kapag marami na hukay na nakita nyo sa treasure site, ang ibig sabihin yan ay hindi nila alam kung nasaan. Bali nagtsamba-tsamba lang sila, tesdig-tesdig, hanggang parang sungkaan na yung lugar. Pero sa talagang mga recovered treasure, isang hukay lamang talaga yan. Natumbok kaagad, kaya hindi na sila naghukay muli. Kaya nasabi natin na recovered treasure ito kasi nadatnan ko na meron ng hukay sa kanyang harapan. At nang ikutin ko sa unahan, wala talaga, walang ibang hukay. Ibig sabihin natumbok ng naghukay. So matagal nang nahukay ito kasi matagal itong bato na nilumot eh. So matagal-tagal na yan na nakuha. Siguro mga 10 years ago or 20 years ago mula ngayon. Backwards. So ito yung isang example ng treasure na kuha sa ganitong sign na kung tingnan natin sa internet, ang kahulugan niya ay treasure on the spot, treasure under. Pero sa experience ko, merong triangle na ganito na nasa loob ng bato. Nasa loob ng bato. Yung personal na nakita ko, binutas lang ng Amerikano daw nakakuha binutas lang yung gilid ng marka na triangle dito banda. At nakuha yung mga napaloob doon ng mga alahas. Nasa 2 kilo yata na alahas ang laman. So sa gilid lang, binutas. Kaya kapag makita kayo ng ganito, pupukin nyo ng martilyo, umaso ang mga gilid-gilid ng sign, at kapag nabutas, yan na yun. Yung chamber na nilagay doon ng mga alahas. Kapag binutas kasi, alahas yan ang nilalagay. Siyempre kapag gold bar, malalaki. Kaya kapag gold bar, karamihan ay ibinaon. Pero meron akong nakitang recovered na gold bar na isang piraso lang sa bato na ang marka niya ay talagang dot lang eh. Nag-iisang dot pero 4 inches ang lalim. Sa baba noon dito banda ang gold bar. O binakbak lang ng nag-recover ang bato at makita mo doon nakabakat talaga ang 6 inches na gold bar. Nakabakat talaga sa ilalim ng bato. Kaya pwede rin may gold bar na nasa loob ng bato, hindi lang alahas. Okay, so ito lang na bahagi ko sa inyo mga katiyets. Iba-ibang kahulugan ng triangle. Sa nasabi ko na merong triangle na nasa loob ang item ng bato. Merong triangle na nasa harapan, merong triangle na nasa under sa bato. Ewan ko lang kung merong triangle na nasa likod. Meron pala, yung na-vlog ko yan eh. Kwento yan ng father ko noon na nag-detect sila ng bato na malaki na merong triangle sign, pero hindi nila matagpuan kung saan. Hukay ng hukay sila sa harap ng triangle, and then pag lipas ng
ilang taon, mga 3 taon, 2 taon, ay may dumating na Amerikano. Andin ang likod ng bato ang binakbak. At doon pala, nakahulma yung maliit na box ammunition box. Nakahulma sa likod. Kaya pwede ring ang triangle ay sa likod ng malaking bato. Kapag hugis itlog kasi yun na bato, nakaganon, no? Malaki. Andin ang marka na triangle ay sa harap. Kaya siyempre, dito nila hinukay sa harapan. Wala, yung pala nasa likod. Ibang kaso naman to. Yung bumalik na hapon doon, amigdad na Amerikano, merong dalang mapa. So pwedeng ang nagbaon ay Hapon pero naagaw ng mga Amerikano ang mapa at itinuro ng Hapon kung nasaan yung item at binalikan ng mga anak ng mga sundalo. Kasi siyempre matanda na yung kanilang ama. O kaya lolo na yung kanilang ama, pwede rin kasama din nila at yung lolo nila ang magturo kung saan na bato. Diba karamihan kasi nang bumalik, mga anak na yan, mga apo ng sundalong Amerikano at Hapon. Hindi lang Hapon ang nagbaon, karamihan kasi ng mga mapa at treasure naagaw ng mga Amerikano sa Hapon nang magsurrender ang Hapon. Kaya karamihan ang bumalik sa Pilipinas na nakakuha ay mga Hapon, mga Amerikano nakakuha ng mga small deposit, ng mga quick deposit, ng mga sucker deposit, ng mga giveaway. Mga karamihan nakakuha Amerikano Kasi sa mapa na naagaw nila sa mga Hapon, nandun naman nakalagay kung saan ang giveaway. Kaya yun lang talaga ang mga kinukuha ng Amerikano, mga giveaway. Kasi kapag mag-operate ang Amerikano, isang araw lang yan Matulog muna sila diyan sa site and then kinaumagahan, sisibat sila. Okay, so ito lang aking bahagi sa inyo mga ka-TH. Sana ay makatagpo kayo ng magandang mga marker na mayroong laman. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang.